Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali update po dito mga ka-farmers sa aming talong na pang 50 days na po ngayon, no? So bali sa August 11 na po itong magdadalawang buwan. So bali kahapon yung pangalawang harvest namin mga ka-farmers. So hindi ko lang po yung nagawa ng video dahil nagra-rush po kami sa pag harvest kahapon. Kaya hindi na ako napag-vlog, hindi ko pa nga nakuha yung ibang bunga niya, oh. Malaki, oh. So bali yung napitas namin kahapon sa kabuuan mga ka-farmers ay nakakuha sana kami ng mahigit 100 kilos. Yun nga lang, ang dami talaga mga ka-farmers. Ang daming tama po ng mga borer. So yung class A, naka ano na po kami mga ka-farmers, 54 kilos. Tapos yung class B ay 27 kilos. Tapos yung may mga tama po ng borer mga ka-farmers, nagkilo po siya ng uh, mahigit 20 kilos. As in yung malalaki talaga mga ka-farmers na bunga. Yun talaga yung may mga tama ng borer. So napakasayang talaga. So grabe yung atake ng mga borer mga ka-farmers kapag yung panahon ay maulan. Kasi dito tuwing gabi or hapon nagsisimula yung ulan, kaya hindi po makapag-spray ng para sa borer. Yun kasi yung pinakamagandang timing na mag-spray ng para sa borer, yung paggabi na. So sa umaga naman doon na kami nag-spray ng foliar or para sa trips. So pwede rin naman mga ka-farmers mag-spray ng para sa borer sa may madaling araw. Pero yung pinaka the best talaga hapon or gabi na. So ngayon nagpapa-leaf pruning na tayo dito mga ka-farmers. So yan po yung partner ko. Hey you. Siya po yung nagle-leaf pruning. So nagtatanggal na tayo ng magugulang na dahon sa baba para bawas-bawas yung mabawasan yung mga dahon para di mahirap maglagay ng abono. At sa pag-spray na rin, talagang matatamaan yung mga insekto na nakatago sa baba. At saka na rin, bawas kain sa abono. Imbis na kakainin pa ng dahon yung matanda, so mapupunta na po yan mga ka-farmers sa kanyang bunga. So bali kahapon lang kami nag-harvest, pero ganito na po mga ka-farmers kalaki yung bunga nyo. Mabilis po talaga lumaki mga bunga na. And dahil nga po sa bata pa po itong talong natin, ang bilis niyang yung mga bunga niya, Yan, tingnan niyo mga ka-farmers, yung bunga ng ating talong. Yan. Ito may tama po to ng borer. So hindi talaga mawawala yung mga umaatake na borer mga ka-farmers. So bali kahapon after harvest, nag-spray ako dito ng gold. So gold lang talaga, hindi na ako naghalo ng ibang ng foliar or fungicide. So naghalo lang ako mga farmers ng sticker na APSA. Dahil nga po kahapon medyo umaambon-ambon para kumapit po yung insecticide, Tapos kaninang umaga nag-spray ako ng fungicide na na mangkusib. Tapos ngayong hapon bala ko kung hindi po ulan, mag-i-spray po ng one shot para naman po yun sa trips. Tsaka bukas ng madaling araw
ano na po, full year, Megatonic or Hyper. So yun na po yung last ng pag-i-spray araw po ng linggo, dahil pagka Miyerkules mag-harvest na naman tayo mga ka-farmers. Ay, pagka Martes nga pala. Oo, Martes. Dahil nga ay Sabado po ngayon. So kanina schedule din sa pag-abono nito. So same din pa rin yung abono namin mga ka-farmers. Triple 40 na Atlas, at saka nag-mix kami ng kaunting potash ng 0060. So twice sa a month lang ako gumagamit ng potash dito, or 0060. Tapos hindi muna ako nag-add ng urea, no, dahil mapapansin naman natin mga farmers sa kanyang daon, talagang maganda. Ayan, no, maganda po yung mga daon niya. Tapos konti na lang rin yung napapansin ko dito na lantang talbos. Yung ibig sabihin po ng lantang talbos mga farmers ay meron pa yung uod, meron pong borer. So meron din yung sa bunga, yun po yung fruit borer, stem borer naman po mga farmers sa talbos. Tulad po nito, ayan, lanta. Ibig sabihin may uod po yan. Yan talaga yung hirap kontrolin di sa ngayon na ganito yung panahon, papalit-palit po ng ano, maya-maya uulan. So hindi makababad yung insecticide sa puno ng talong natin o sa mga dahon o bunga, dahil maya-maya binabanlawan kaagad ng ulan. Ayan. So medyo ano na rin mga ka-farmers, medyo matangkad na rin. So bali hindi pa po namin to nalagyan lahat ng ng poste, dahil kailangan na tong ipitin dahil mataas na. So kulang pa po yung poste namin ito, di pa po to nalagyan, no. Yan pa lang, ilang plat pa lang po yung nilagyan namin. So bali inuna ko lang po dito banda mga ka-farmers, dahil nga po ay mas mayabong po dito, no, at minsan napansin ko to yung may bagyo dito po yung mas malakas na hangin, parang dito yung dumadaan kaysa dito banda yung karugtong niya. Kaya pinahuli lang muna namin to lagyan ng poste. So yan, banana twine po yung gamit ko na pang balag dyan sa aming talong. So yung total nito po dati mga ka-farmers ay nasa 1,500, pero ngayon nasa ano na lang to siguro, nasa 1,400, dahil nga po ay ayan, no, marami po yung namatay, tapos wala na kaming punla na pamalit. Yan dyan, no, wala na rin. Dami na kung sa ano pa, may mga bungi-bungi po mga ka-farmers. So bali update ko na lang rin po kayo dito sa aming ampalaya, na yung variety niya po ay Galaxy Max F1. So dito yung sinasabi ko po na tatamnan din po nga sana ito ng ampalaya, kaya lang kinulang kami sa binhi, kaya dinugtungan ko na po ng sitaw. So bali nasa 200 plus kapuno din po itong aming ampalaya na Galaxy Max F1. So bali siguro mga isang linggo pa makakapag selection na po kami dito. So yung iba malalaki na po yung bunga niya, tulad po nito. Sa susunod yan makukuha na, meron na nga po dito pwede na ibinamano. Yan po mga ka-farmers. So yan, malaki siya. So marami na rin po yung mga maliliit niyang bunga, oh. Ayan. Yan, sunod-sunod na po yan. Tapos malapit na rin po yung ibang talbos niya magkatagpo. So yan yung pong dati na tinamnan ko po ng ampalaya nung nakarang taon, na hindi ko po sinira yung mga balag niya. Tapos tinamnan po namin ng sitaw. Bali 9 na plat po yan. So ito naman yung pipino. Yan. Bali 6 na plat po ito mga ka-farmers. Kaya nagsisimula na rin po itong mamunga. Kaya lang yung presyo ngayon nasa 10. Meron din pong 13 pesos yung wholesale. So wala tayong magagawa mga ka-farmers, naka-timing tayo, no. So ayan, may bago kaming tanim na kamatis na Diamante Max F1.
Ito rin yung isang linya na sitaw namin, no. So bali ano ito, alanganin kasi hindi madiretso, kaya diyan lang. Kalahati lang po, kaya sitaw lang po yung tinanim namin mga ka-farmers. Sayang kasi yung area, kaya nakatanim pa kami ng isang plat na sitaw. So bali itong area pa mga ka-farmers bakante, tatamnan din po namin yan ng kamatis. May natira pa kasi kami yung punla doon. Hindi nga lang diretso yung tanim namin dahil nga marami kaming ibang ano, no, ibang ginagawa. Kapag may time, doon na lang kami magtatanim. So yung dyan, yan naman po yung mga matanda kong labuyo. Ilang puno na lang po yan dyan natira. So survivor yan, mag-iisang taon na rin po yung edad niyan. So yung dati ko pong tinaniman ng ampalaya, ayan, ito po siya, medyo mababang area kasi yan dyan. Konting ulan lang, lumalalim na po kaagad yung tubig. Tapos yung nakaraan kong talong, yan na po siya mga ka-farmers, namatay na po yan, no? Kasi nababad na po sa tubig. So depende na lang dyan kung ano na naman itatanim namin dyan mga ka-farmers. So yun lang po ang update. So hindi ko napakita dun yung tanim namin na sili, labuyo at saka sili panigang na Laba F1. So marami din po yung namatayan dun nung maliit pa lang. So ilang puno lang yung nakasurvive. Pero may mga punla pa naman kami dyan mga farmers na itatanim na sili labuyo at saka sili panigang. So sa ngayon mga farmers, yun lang po yung update dito sa aming mga tanim.